Please turn with me to 2 Timothy chapter 2, verse 20 and 21. Ibinahagi ko po ang message na ito sa 25th year anniversary ng SGCC San Pedro, and I feel convicted to also share the same with you this morning. 2 Timothy chapter 2, verse 20 and 21. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man ang kaniyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Itong teksto na ito, mga kapatid, ay nagsasabi sa atin kung papaano tayo ay magiging valuable na kasangkapan na gagamitin sa paglilingkod po ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa kaniyang pangalan. Ang konteksto po nito, mga kapatid, kung ating basahin yung buong chapter, Paul has been talking about false teachers within the professing church, katulad ni Hymenaeus at saka ni Philetus, na nililigaw ang ibang mga kapatiran sa pamamagitan ng kanilang pag-twist ng banal na kasulatan. Yun po ang nakasaad sa verse 16 hanggang sa 18. Sa kalagitnaan ng church, meron talagang lumilitaw from time to time. Kung pag-aralan po natin ang church history, mga tao na sinasubvert ang pananampalataya ng mga kapatiran. At ang tawag ni Apostle Paul sa kanila sa verse 17 ay gangrene or cancer. Ang gangrene po is yung unti-unti nang nabubulok ang paa mo at wala na talagang chance of healing yan, na kailangang i-amputate yan dahil nakapipinsala na yan sa katawan. So kailangang i-amputate yung gangrene na yan. At yun ang paghahalin tulad ni Apostle Paul sa mga lumilitaw na mga false teachers within the visible church of Christ. Lumalabas po ang poison sa kanilang mga labi. Ayon pa kay Charles Spurgeon, they are like a silent wolf gnawing at the heart, and vultures devouring the vitals of the soul. Ngunit sa kalagitnaan ng cancer na ito, mga kapatid, ay binibigyang katiyakan ni Apostle Paul si Timoteo na ang tunay na iglesia ng ating Panginoon na made up of God's true people ay hindi talaga mag-fail, mananatili, magtatagumpay hanggang sa wakas, sapagkat sinisecure po sila ng pundasyon ng layunin, hindi nagbabagong layunin ng biyaya ng Diyos. Ang lahat ng mga hinirang ng Panginoon, even before the foundation of the world, they cannot fail to exercise a steadfast and persevering faith. Because in the first place, ang Panginoon po ang nagpipreserve sa kanila. We persevere because God preserves us. We are able to work out our salvation with fear and trembling because God works in us. At ano ang mangyayari sa tunay na iglesia ng ating Panginoon? That's the assurance given by Paul sa verse 19. They will continue to manifest their saved condition by their holy living. For example, verse 19 ng ating immediate context sa ating text. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Meron daw brand. Merong brand, undeniable brand. Ang mga Christians, meron pong tatak. At ang tatak ng mga Christians ay malinaw na nilaid down ng banal na kasulatan. There is no other distinguishing mark of the Christian than what is written in the Word of God. At isa sa mga distinguishing marks is namumuhay ng may kabanalan. Kilala ng Diyos ang mga kanya. That's according to His perspective. Alam ng Diyos kung sino yung kanyang mga tupa. Alam ng Diyos ang sino ang kaniyang
hinirang. That's according to him. Pero ano bang palatandaan natin? Wala namang mga tattoo sa noo ng sino man na siya ay mga tao o siya ay bayan ng Diyos. Well, ang palatandaan is that lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. And so, as we come to verse 20 and 21, ito po ay mas pagpapalapad po ni Paul sa kaniyang dinidiscuss sa verse 16 hanggang sa 19. Papaano harapin ni Timoteo? He was assigned in Ephesus. Papaano harapin ni Timoteo ang katotohanan na meron talagang mga bulaang tagapagturo na lumilitaw sa kalagitnaan mismo ng iglesia? At paano tinitingnan ng Diyos ang mga bagay na ito? Kilala ng Diyos ang mga nasa Kanya. So this is the immediate context, verse 16 hanggang sa verse 22 of verse 21 para sa ating reference. Ang sabi po dito, subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Kasama sa mga ito si Himeneo at si Filito na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba, ngunit ang matibay na saliga ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Verse 20 and verse 21 actually ay ilustrasyon ni Apostle Paul in order to explain further the things na diniscuss niya mula sa verse 14 hanggang sa verse 19. So kung nagbigay ng ilustrasyon, kailangan po nating aralin ang ilustrasyon na ito at dito po nakatuon ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Meron pong tatlong bahagi. Una, the figures. Ang mga figure, objects na ginamit sa ilustrasyon ni Paul. Pangalawa, the meaning of the figures. At pangatlo, the exhortation based on the exposition of the figures. Una, the figures, the meaning of the figures, and the exhortation based on the exposition of the figures. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Oh dear Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na once again ang inyong salita ay maitha-thunder mula sa pulpit na ito. And the preacher, it's not the preacher that matters. It's your word, your powerful word, sharper than the two-edged sword. The preacher can only do that much. Naway ang banal na espiritu ay kumilos nga upang ang inyong mensahe ay malinaw na mag-grasp at tumugon sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. The figures. Kung aralin po natin ang illustration na ginagamit ng Biblia, we have to look at the various figures that are used in the story. At meron pong tatlong figures na ginamit ni Pablo sa kanyang illustration. Una, the great house. Well, obviously, wala naman pong ordinary house na merong gold and silver. Diba? Great house. This is, imagine a mansion, mga kapatid, mga kaibigan, because the common and ordinary house most likely ay hindi po naglalaman ng ginto at mga pilak na kasangkapan. Pero ang mga mansion, ang mga malalaking bahay of dignified and prominent people, and during their time, marami silang mga servants, and during their time, pati families ng kanilang servants ay nandoon. Isang malaking mansion. We have to think of a large mansion with servants and families of servants. That's the first figure. Pangalawang figure na ginamit ni Apostle Paul sa kanyang illustration is that
merong gold and silver vessels. So iba't ibang kasangkapan na yari sa ginto at pilak. At anong ibig sabihin nito? Pag ginto at pilak ay mataas po ang market value. Meron pong intrinsic value. Bawat kutsara at tinidor na yari sa tunay na ginto ay itinuturing yan na mahalaga ng may-ari nito. At ano pa? Ang mga vessels of gold and silver, highly durable. Hindi po nasisira kahit masunog pa man ang buong bahay. Ay hindi po nasisira ang vessels of gold and silver. Maaring matunaw, pero meron pa rin value. Ginto pa rin yan. Metal pa rin yan. Mahal pa rin ang halaga niyan, mga kapatid, mga kaibigan. At ano pa? Saan dinidisplay ang mga gold and silver vessels kung hindi muna ginagamit? Of course, dinidisplay sa mamahaling dish cabinet. At kung meron pong mga dignified guests sa loob ng bahay, yung mga kasangkapan, pinggan or kutsara or tinidor na yari sa ginto at pilak, yun po ang ginagamit upang gamitin upang kumain yung mga guests doon sa mansion na yan. So yun po ang vessels of gold and silver sa isang malaking bahay, sa isang mansion, mga kapatid, mga kaibigan. Pangatlong figure, meron din pong vessels of wood and clay, kahoy at luwad. At kung i-compare po natin ang market value ng kahoy at luwad sa mga vessels of gold and silver, ay talagang napakababa po ang market value ng vessels of wood and clay. Hindi katulad ng gold and silver, kung masunog ang kasangkapan na yari sa kahoy, ano ang natitira? Abo, ash. Meron ba yung intrinsic value? Wala. Kung mabasag yung palayok na yari sa luwad, ano po ang natitirang value? Wala. Merong kakaunti siguro dahil sa aming lugar, yung mga palayok na nababasag, yun ang ginagamit naming pang-sharpen sa mga itak. 'Di ba? Nilalagay sa isang flat surface ng kahoy, tapos ginaganon yung itak at talagang tumatalas yung itak. Yun lang siguro yung yung value noon. Otherwise, it is as good as to be thrown away. Kung ang vessels of wood and clay ay masisira po, mga kapatid, mga kaibigan. Clay pitcher, meron siyang practical purpose for the time being. Pero kung mabasag yan, wala na talaga yung value. Hindi katulad ng gold and silver. Matunaw man yan, ay talagang valuable pa rin ang gold and silver vessels. At ang mga kasangkapan na yari sa kahoy at luwad ay madaling masira. By frequent use, maaring mabasag yung banga mo na yari sa lupa. By frequent na paggamit nito, talagang masisira siya kaagad. So, itong mga vessels of wood and clay ay talagang napaka-common, pangkaraniwan, cheap, mura po, and then utilitarian. Ang ibig sabihin, ang kanyang function ay hanggang dyan lang. Ano ba ang function ng pot na yari sa clay? Ano ang paggagamitan yan? Nag-serve siya for that purpose. Pero kung matapos na ang kanyang termino, hindi na po siya makakonvert sa iba pang gamit, mga kapatid, mga kaibigan. So, easily ruined. If they are broken, they are discarded. And for that reason, itong mga kasangkapan na yari sa kahoy at luwad, hindi po talaga sila tinuturing na high honor. At saan sila dinidisplay? Hindi po sila showcase sa mamahaling dish cabinet. Saan po sila nilalagay? Sa likuran siguro ng pintuan sa kusina. Mga rubbish bin, mga garbage can. Doon sila nilalagay. Mga tapunan ng mga nabubulok na pagkain. So, yun ang kanilang function. Hindi po sila dinidisplay. Mga chamber pots, arinula, hindi po sila dinidisplay sa lantad na lugar sa loob ng bahay. Para sa mga dishwater na talagang hindi talaga siya dinidisplay.
ang kanilang purpose ay less elegant or honorable than the sole purpose for which the gold and silver vessels are utilized. Yun po ang mga figures na ginamit ni Apostle Paul sa kanyang illustration. Now, dumako tayo sa pangalawang punto. The meaning of the figures. Paano natin unawain ang illustration ni Apostle Paul sa kaniyang parable? Parang parable ito eh. Well, ang mga commentators ay nagkakasundo. The great house speaks something of the visible church of the Lord Jesus Christ. It speaks about, it speaks of the visible Christianity. The visible church of Christ. Yung nakikita natin sa ating mata. Like the local church, like the Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. That's the large mansion, the large house. It represents visible Christianity. Christendom sa madaling sabi. And in the church, meron pong vessels of gold and silver. And in the church, unfortunately, meron talagang vessels of wood and clay. Now the question is, what do they stand for? Again, upon consulting different commentators ng Biblia, mga kapatid, nahahati sa dalawang grupo ang mga nagbibigay komentary sa passage na ito. Sa unang grupo ay ang company ni John Calvin, ni Charles Spurgeon at iba pang mga reformers na ang vessels of gold and silver and vessels of wood and clay ay nagre-represent ng dalawang uri ng mga tao sa loob ng iglesia. In the church, there is a mixture of believers and unbelievers. The vessels of gold and silver represent the believers, and the vessels of wood and clay represent the unbelievers. So yun yung sa unang grupo. Sa pangalawang grupo, katulad ni John MacArthur, hindi nila tinitingnan ito as representing two kinds of people. Pero ang pagtingin po nila dito, they are representing two kinds of believers. Mga believers na kagamit-gamit sa iglesia ng Diyos, vessels of honor, at mga believers na hindi marangal ang kanilang function dahil sa kanilang compromises at dahil sa kanilang kasalanan. And if you are to ask me, mga kapatid, mga kaibigan, ay talagang doon po tayo pumapanig sa kampo ni John Calvin at saka ni Charles Spurgeon. Dahil kung tatanggapin natin that they represent two kinds of believers, ay lumalabas na si Hymenaeus at saka si Philetus na nagdi-deny sa doctrine of the resurrection, lumalabas na sila ay Christian. When in fact, hindi po talaga sila Christian. That's why they are pointed out. In the Church of Christ, there is really an undeniable and unavoidable mixture of believers and unbelievers. And actually, itong vessel of honor and vessel of dishonor, mga kapatid, mga kaibigan, ay ginamit ito ni Apostle Paul sa Romans chapter 9. Slightly different na variation. Pero, ang vessel of honor dito ay Ang vessel of honor dito ay tumutukoy po, mga kapatid, sa mga elect ng ating Panginoon. Predestined according to Romans chapter 9. At ang vessel of dishonor ay tumutukoy sa mga reprobate. Please turn there. Romans chapter 9 verse 21. There is a slight variation, but the phrase vessel of honor and vessel of dishonor ay ini-emphasize ni Pablo. And the immediate context is election and reprobation. Kahahabagan ng Panginoon, ang ibig niyang kahahabagan, at patitigasin niya ang ibig niyang patitigasin. Romans chapter 9 verse 21. O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit? And in the context, it is talking about elect and reprobate. Kaya nga,
ang house nito ay hindi po natin inuunawa ito as representing the invisible church of Christ. The true church of Christ, the invisible, composed of true believers all over the world. Ito po ay tumutukoy sa visible Christianity because the true church of Christ is made up of all born-again believers. At ang tunay na church of Christ, wala pong dishonorable members. They are all valuable. Bakit po ba? Lahat po ng tupa ng ating Panginoon ay valuable sa Kanyang harapan. Lahat po ng tunay na members ng Iglesia ng Panginoon ay valuable sa harapan ng Diyos sapagkat binili niya ng Kanyang banal na dugo ang lahat ng Kanyang mga tao. Meron bang binili niya ng Kanyang banal na dugo ang dishonorable sa Kanyang harapan? So this is really talking about the visible Christianity rather than the true church, the invisible church, which is composed of all true believers in the whole world. They are all redeemed by the blood of Jesus Christ, and they are all honorable before Him. How could anyone who is purchased by the blood of Christ be anything but a valuable vessel? Yes, meron pong differences sa kanilang value, sa kanilang talents and abilities, spiritual gifts. After all, ang gold at saka ang silver ay magkaiba po ang market value. Merong variation of value, but the true church of Christ are all valuable. There are differences in our values to some, gifts and abilities, but they are all valuable. Itong mga vessels of gold and silver na ito, undeniably, sila po ang mga tunay na mananampalataya sa ating Panginoon, which according to verse 19 ay kilala ng Diyos. Sila yung merong tatak, meron pong palatandaan, na lumalayo sila sa lahat ng kalikuan. Yes, merong differing values when compared to one another, but all of them are valuable. Meron pong intrinsic value, redeemed by the blood of Christ. And they are all honorable, indestructible. According to Romans chapter 8, verse 38 and 39, no one can separate them from the love of Christ. They will not burn or break. Bakit? Sapagkat according to Philippians chapter 1, verse 6, He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Jesus Christ. What else? John chapter 10, verse 28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. Pero sa visible church of Christ, meron ding mga vessels of wood and clay. At sila po ay nagre-represent sa mga professing Christians na hindi talaga tunay na born again. Wala pong tunay na treasure. Maaring ang tingin sa kanila outwardly ay mabuti. They may look good outwardly. But inwardly ay wala po talagang intrinsic value. Meron silang temporary value, katulad ng pot na yari sa luwad. Meron pong temporary value, pero kung mabasag na yan, wala na talagang value. Katulad ng 5 babae sa parable of the 10 virgins. Di ba meron ding liwanag yung 5 babae na hangal, pero hindi po na-sustain sapagkat hindi talaga tunay na mananampalataya. Walang banal na espiritu, walang ilaw ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Katulad ni Pharaoh, ginamit ng Panginoon in order to display the glory of God. Pero si Pharaoh ay hindi tunay na Christian. Katulad ni Judas, ginamit ng Diyos in order to fulfill His redemption, plan of redemption sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. But after the temporary function of Pharaoh and Judas, both of them have been discarded. At lumabas mismo mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na sa loob ng visible church, within the visible church, meron talagang tunay at meron talagang imposters. Matthew chapter 13, verse 24 hanggang sa 30. Please turn there. Matthew chapter 13, verse 24 hanggang sa 30.
Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga, ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo, ay iniyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Yes, meron talagang mga imposters, mga kapatid, mga kaibigan. Meron talagang mixture of wheat and the tares in Christendom, in the visible church of Christ. But God knows all who truly belong to Him. Kilala ng Panginoon ang mga nasa Kanya. At bagamat ang mga tunay na disciples ay talagang magre-reflect sa kabanalan po ng ating Diyos, scattered among them are unbelievers na tinatanggihan ang katotohanan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng false beliefs at sa pamamagitan ng kanilang masamang pamumuhay. Sila po ang mga wood and clay vessels sa earthly house ng ating Panginoon. At ang sinasabi po ni Apostle Paul, their presence should not disturb or discourage those who are faithful in the Lord Jesus Christ. Nawa po ay manatiling magningning ang ating patuto. The difference between believers and unbelievers must be obvious, mga kapatid. And that leads us to the third point, the exhortation based on the exposition of the figures. Ang exhortation po ay nasa verse 21. At kung basahin po natin ang verse 21, medyo mapapakamot po tayo ng ating ulo. Kung ating basahin po ang verse 21, kasi ang sabi po dito, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili, take note, tayo daw ang maglilinis sa ating sarili. O, di ba mapapakamot tayo? May kapangyarihan ba tayong linisin ang ating sarili? Sabi dito, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. So obviously, there is an admonition for us to cleanse ourselves. But the problem is, if we are talking about the true church, kung ating tinutukoy ang tunay na church, yung invisible church, kaysa sa visible church, mixture of believers and unbelievers, kung ang interpretation natin dito ay ang invisible church, tunay na church, rather than Christendom or visible church, pwede nating i-apply ang verse 21 ng ganito. How valuable we are as Christians, ang ating value as Christians is determined by how godly we live. Kung lilinisin natin ang ating sarili mula sa kasalanan, mula sa kamalian, mula sa self-centeredness, at mag-concentrate tayo sa paglilingkod sa Diyos, then we will become very valuable vessels and the use of our Master will be like gold and silver. And if we don't, we will be more like wood and clay. Maganda na mga application. Tama na mga application, but honestly, hindi ko po nakikita na merong tunay na Christian na ihahalin tulad natin sa vessel of dishonor, which according to Romans chapter 9 represents the unbelievers, the reprobates. And I believe that Paul is really talking about Christendom, about the visible Christianity, the visible church. Lahat ng mga nagpailalim sa broad umbrella
of Christianity. At itinuturing nila ang kanilang sarili bilang mga Christians kahit hindi sila tunay na born again. And to them, the admonition is given. Therefore, if any one of you hears these words, saved or unsaved, ang sabi po ng verse 21, kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabubuting gawa. Now, katulad ng sinabi ko kanina, this is really puzzling dahil wala naman po tayong abilidad na linisin natin ang ating sarili mula sa karumihan. Only God can cleanse a sinner. That's the truth. Yan po ang katotohanan. Ano bang ibig sabihin nitong if a person cleanses himself? Kung lilinisin daw natin ang ating sarili, hindi po nagtuturo si Apostle Paul na sa pamamagitan ng ating pagsisikap ay masolve natin ang ating problema sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasi kung magkagayon ay walang saysay ang kamatayan ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Nakuha po natin? We don't have any ability to cleanse ourselves. Now, anong ibig sabihin ni Pablo? If you will cleanse yourselves. Well, kung ang kamay mo ay marumi, nahawakan mo yung putik doon sa bangbang, meron ka bang kapangyarihan na linisin mo ang sarili mo? Wala. Kailangan gamitin mo ang tubig at sabon. Nakuha natin? Kailangang itapat mo ang kamay mo sa gripo at kailangang abutin mo ang sabon. At sino ang naglilinis? Hindi po ikaw, kundi ang tubig at ang sabon. Pero sa totoo lang, hindi po tayo ang naglilinis sa ating sarili, kundi yung water at saka ang sabon. Cleanse yourself simply means avail for yourself the means of cleansing na prinovide ng ating Panginoon kay Kristo. Hindi mo kayang linisin ang sarili mo mula sa kasalanan. Paano mo linisin ang sarili mo mula sa kasalanan mo? By your good works? By your self-righteousness? Maruming basahan lang yan sa harapan ng Diyos. When you say, cleanse yourself, run to Jesus Christ. Fly to Jesus Christ. And let His blood and righteousness cleanse you. Let His blood and righteousness deal with your problem of sin. Ibig sabihin, kailangang kilalanin mo ang pangangailangan mo for cleansing. Kailangang kilalanin mo yung plano ng Diyos para sa kaligtasan, yung supply ng Diyos para sa kaligtasan, ang dugo at katuwiran ni Kristo, at ang programa ng Diyos para sa cleansing na kay Kristo po lamang. In other words, kailangang magtiwala ka kay Kristo in order to purge yourself from this. Anong tinutukoy? These things. Well, from context, itong mga dishonorable vessels, false Christians, verse 17 to 18, false teachers, and false doctrines. Anything na kasalanan ay iwasan natin. And anything na contrary sa kapahayagan ng Panginoon na pinaniniwalaan ng mga tao ay dapat iwasan. Hindi lang ang pagkasalanan ang pag-uusapan. Ang iniisip ng mga tao is yung mga wicked deeds. Pero yung mga false beliefs, kasalanan din. Kung ikaw ay naniniwala na mayroon pang second chance after death, na sa pamamagitan ng pagdurusa mo sa isang lugar daw, pagbayaran mo ang kasalanan doon, that is a false doctrine and that is a damnable error. Because the blood of Jesus Christ has paid it all. Kung naniniwala ka na kaya mong kitain ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapahirap mo sa sarili mo, penance and indulgence, and even giving charity to religious institutions, then the death of Jesus Christ is of no use. So false beliefs is as much wicked as actual sin na ginagawa po ng mga tao. In short, kung lilinisin natin ang ating sarili, that means tayo ay pumunta sa cleansing agent, pumunta sa cleansing fountain, abutin po natin ang ating Panginoong Hesukristo.
In short, you repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ, you will become a vessel of honor. At ang vessel of honor ay binibigyan ng katiyakan that there will be no distraction. Ang mga tunay na ligtas, they are secured in the mighty hands of God. At ang mga tunay na ligtas lamang ang tunay na kagamit-gamit sa pamamahay ng ating Diyos at tagapagligtas. And we will be able to serve our Master with joy and gladness. And in the same fashion po, mga kapatid, alam po natin na kung ang vessel of wood and clay ay matransform into vessel of gold and silver, ay hindi po yan mangyayari sa natural element. Meron bang wood na transform into gold? Meron bang luwad na nagiging ginto at pilak? No. Only the power of God can do that. Only God can change you from being a wooden vessel to being a golden vessel. You have to recognize and you have the responsibility to acknowledge your need of cleansing. And you have the responsibility to go to the one that God has appointed for that purpose. Ang ating Panginoon lamang ang nakakapagtanggal sa lahat ng ating kasalanan. And if you will do that, may pangako po ang Panginoon ang sino mang lumapit sa Kanya kailanman ay hindi po niya itataboy. If you will go to Him, ikaw ay mababago mula sa pagiging luwad and wooden clay tungo sa pagiging isang golden vessel. Mula sa vessel of dishonor, patungo sa isang vessel of honor. So, ang ating teksto ay talagang nagsasabi sa atin kung anong uring tao ang ginagamit po ng Diyos. Now, maaring iniisip mo na meron kang mga gifts, impressive gifts and abilities. Well, totoo na meron talagang part ang spiritual gifts sa paglilingkod natin sa kaharian ng Diyos. But they are not the main feature of being used by God. Can you imagine? Pumunta ka sa isang kusina na napakarumi, wala talagang malinis na baso at pinggan, kahit isa, kutsara. At ikaw ay may dalang soft drinks at gusto mong gumamit ng baso para inumin yan, ang soft drinks mo. So naghanap ka ng baso, wala, puro marumi. Isang linggo na yatang nakatambak yung mga hugasan doon na hindi hinugasan, tamad yung may-ari. And then, tumingala ka, naghanap ka ng mga merong walang laman na container ng peanut butter. Hindi naman yan ginagamit sa pag-inom ng soft drinks, pero malinis, tiningnan mo. Ay hindi ka kukuha ng maruming baso doon. Kukunin mo yung lagayan ng peanut butter, doon mo ilalagay yung soft drinks mo at iinumin mo ang soft drinks mo. Easy drinking. So normally, you do not use dirty vessels if you want to be satisfied. Samantalang totoo na kayang gamitin ng Panginoon kahit ang mga unbelievers in order to accomplish His purpose. Totoo, because God is sovereign. Kayang gamitin ng Panginoon. Ginamit nga niya si Balaam, false prophet. Ginamit nga niya yung donkey. Kayang gamitin ng Panginoon ang sino man. Pero hindi ibig sabihin na siya ay ginamit ng Diyos ay ligtas na siya. Balaam was used by God, but he was not saved. Kung ikaw ay rebelde sa ating Panginoon, pwedeng gamitin ka ng Diyos. Kahit yung pera mo, pwedeng gamitin. Matugunan ang pangangailangan ng tao ng Diyos. But you cannot claim God's salvation because of your money. No, no. Ginamit ka ng Panginoon yung isang kabataang lalaki na sugarol, nagsusugal, doon sa Macau. Habang nagsusugal sila, yung kabataang lalaki, matanda yung kanyang kasugal. Nasa ano yan nasa history of hymns. Habang nagbabalasa sa baraha yung kabataang lalaki, kumakanta siya in a very pathetic melody. One sweetly solemn thought comes to me o'er and o'er. Nearer home I am today than I ever was before. Ang ibig sabihin, iniisip na niya itong solemn thought na ito, paulit-ulit, na ngayon mas malapit siya sa langit kaysa noon. Ibig sabihin, mas malapit na siyang mamatay ngayon kaysa sa yesterday.
Kumanta lang yung kabataang lalaki, na-bothered yung matanda na kanyang kasugalan. Talagang tumigil sa pagbalasa ng baraha at sinabing, where did you get that song? Yung kabataan nagdrama, may kinanta ba ako? Parang nagdadrama-drama lang siya. No, the one that you sang. Ay, hindi ko alam. Sige na, maglaro na tayo. Ang matanda nagsabing, no. This is my last game. Take your money and I will take mine. Do good with your money and I will do good with mine. And then, the gambling session ended. At kahit doon sa basement, hindi pa rin tumigil yung matanda patungkol sa him. Pero yun ang ginamit ng Panginoon. Nabagabag ang kanyang kaluluwa. Ang ginamit ng Panginoon is yung kabataang sugarol na lalaki na kanyang kasugalan. At hindi siya tumigil hanggang sa nakilala niya ang ating Panginoon. Kayang gamitin ng Panginoon ang sino man in order to accomplish His purpose. But the instrument, kahit maruming instrument, you can never claim God's salvation because of that. You have to repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ. Now, sa kaharian ng Panginoon, sa paglilingkod natin, ang mga instruments na ginagamit ng Panginoon for His effective service ay yung mga uncompromising Christians na maingat na nililinis ang kanilang sarili araw-araw mula sa lahat ng kasalanan at kalikuan. Pwede ba na ikaw ay pumasok sa isang mansyon at ihahain na yung pagkain, isa-serve na sa'yo, pero ang nilagyan ay basurahan? Nilagyan ng pagkain na isa-serve sa'yo? That is impossible. That is preposterous. Normally, ang ginagamit talaga ng Panginoon ay ang mga uncompromising Christians na meron talagang pakialam, malasakit sa kabanalan. And clearly, the Apostle Paul is presenting us with a choice. Do you want to become gold and silver vessel na gagamitin ng Panginoon para sa marangal na paggamit? Or ikaw ay mananatiling cheap clay pot used for dishonor, rubbish bin, basurahan, na kung matapos na yung termino, ay itatapon na. Kung matapos ang termino, yes, ginamit ka, yes. Pero kung matapos na ang termino, walang value. Well, both are used by God, aren't they? Oh, yes. But do you want to remain a vessel of dishonor? Na itatapon ng Panginoon after fulfilling certain purposes here in this earth. God is the sovereign ruler of the universe and He is able to use anybody. He even used Satan to accomplish His purpose. But it doesn't mean to say that Satan is saved. Ginamit nga ng Panginoon si Satanas. Although Satan is opposed to God. Ginamit ng Panginoon si Pharaoh during the time of Moses. But Pharaoh was a rebel against God. Romans chapter 9 verse 17. Ang sabi po ng Panginoon kay Pharaoh, sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, dahil sa layuning ito ay itinaas kita upang aking maipakita sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. So ginamit ng Panginoon si Faraon ang kaniyang katigasan. At ang resulta noon, ang Diyos ang naluwalhati sa pamamagitan ng mighty deliverance ng mga tao, ng Diyos sa kanyang bayan galing sa Ehipto. Ginamit ng Panginoon si Judas Iscariot sa eternal plan of putting Jesus Christ on the cross for the salvation of people. Nag-anib puwersa itong masasamang tao. Little did they know na kasangkapan pala sila ng Diyos to accomplish His purpose na ang anak ng Diyos ay maipako doon sa krus ng Kalbaryo. But it doesn't mean to say that Judas was saved. Acts chapter 4 verse 27 to 28. Ang sabi po dito, Acts chapter 4 verse 27 to 28, sapagkat sa katotohanan sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel ay nagsasama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. Upang gawin ang anumang itinakda ng Diyos. So naging kasangkapan ang mga taong ito. And Proverbs chapter 16 verse 4 puts it very clearly. Proverbs 16 verse 4. Ang sabi dito,
Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. So pati ang masamang tao ay ginawa ng Diyos to fulfill certain purpose. And God's justice will be made manifest on the judgment day when all of the rebels from every tribe and every tongue and every nation will be gathered together and thrown into God's eternal damnation, which is hell. So, kinakailangang pumili ka, kaibigan, kung anong uring vessel ka. Cleansing yourself to become vessel of honor is your responsibility. Hindi ikaw ang naglilinis sa sarili mo, once again, but go to the cleansing fountain. Go to the cleansing agent. Repentance and faith are two gospel commands. Magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo. Hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Kung ikaw ay nadumihan yung katawan mo, buong araw kang nagtatrabaho, maruming-murumi ang katawan mo, hindi mo naman gagawin yung ginagawa ng pusa na dinidilaan ng pusa ang kanyang katawan in order to cleanse himself. No, you have to go to the bathroom and apply soap and water. You have to come to Christ and avail of His cleansing by His blood, by His righteousness. Provide po ng Panginoon ang kanyang dugo as a means of cleansing us from all of our sins. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Now, para sa mga mananampalataya, there is a sense that we are completely clean. Past, present, and future sins ay nilinis tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pero sa ating paglakad dito sa mundo, we get defiled. Ang mga gold and silver vessels, kung ginamit mo yan, kailangang hugasan yan muli. Nadi-defiled din ang gold and silver vessels. Kailangang hugasan din. But they remain valuable kahit defiled sila. Pero hindi ka gamit-gamit yan kung hindi mo hugasan. Ikaw na Christian, gold and silver vessel in the sight of God. You have to be cleansed by the blood of Jesus Christ. And because as we walk on this earth, we get defiled by sin from time to time. But there is an assurance of forgiveness. If you confess your sins, He is faithful and just to cleanse you, to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. And to become a vessel of honor, kinakailangang lumakad tayo sa liwanag, confessing all known sin to God. Vessels of dishonor walk in the darkness and do not cleanse themselves from sin. Again, ang illustration ni Apostle Paul ay nagpipresent sa atin ng dalawang choices. At ang lahat ng mga hinipo ng Diyos ay nakakakita ng kanilang wretched condition. And they will choose Jesus Christ because they can never cleanse themselves. They will choose Christ. At ang kaniyang dugo at katuwiran ay sapat na. Now, kaibigan, magsisi ka sa kasalanan mo at lumapit ka kay Kristo para sa iyong kaligtasan at kapatawaran. Gawin mo na ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Jesus, thy blood and righteousness. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa umagang ito. Nawa ay nangusap kayo sa bawat isa sa amin. At nawa hindi lang ito matter of intellectual exercise na naunawaan namin ang exposition ng inyong salita. Nawa ay tumugon ang bawat isa sa landas ng pagsisisi at pananampalataya. At i-transform po ninyo ang luwad at kahoy na sisidlan tungo sa isang tunay na ginto at tunay na pilak na sisidlan. At kayo lamang ang makakagawa nito, O Diyos. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.